hindi umamin, maging kamukha ko. Okay. So, okay na ba? Thank you very much for this time. I'd like to ask on behalf of Apex ko sa Marita. Thank you very much for accepting our invitation. Maraming salamat din sa pag-invite sa amin, of course. And honestly, first time kong magpapa-interview sa mga students and sa school. Yeah. Okay, so on this, how is the travel from here, from your base to this? Pupunta dito sa South kasi may pinagkalaroan din ako ng volleyball here. So, yeah, okay naman. Hindi naman siya traffic. So, tuwing about every kailan po yung pagpunta niyo dito? Para secret lang po ba yun? Like that? Siguro before PBB pa, yung last na punta ko kasi malapit talaga sa heart ko yung pag-volleyball. So, yeah, ano ko siya, go-to place ko yung pag-volleyball. So, nagkaroon po kayo doon ng you have a passion in that for playing for a volleyball? Yeah, ever since siguro nag-start ako elementary pa, nung nag-play ako ng volleyball. And then, pagdating ko ng college, yun na, sumali na ako ng varsity. Pero sa, ano lang namin, sa college lang ng US. Oh, so, when it comes about the volleyball team, you having a hard time po ba sa yung time na pagsali ni po doon, yung hard time na pag-practice, you have any struggle po ba sa volleyball team? Well, siguro at first, meron. Siyempre, parang new environment, lalo na yung pag-enter ko ng college, siyempre, bagong people. So, andun pa rin yung adjustments. Pero, siyempre, pag mahal mo naman yung ginagawa mo, hindi mo mararamdaman yung bago. Yes po. Pag mahal naman mo talaga yung ginagawa mo. Like yung in my place ko as a teacher, so, alam ko yung pag-ano sa mga bata. So, let's stop for the topic, which is the pursuing a passion in business, the story of Tiger Wings. So by the way, I'd like to congratulate for the success of Tiger Wings. So some of us, I know what is Tiger Wings, what's the type of business that is. So I want to ask you, what is Tiger Wings for those people, for those students or people that don't know what is Tiger Wings is? Well, sa mga hindi nakakalam ng Tiger Wings, yung Tiger Wings, isa siyang fast food restaurant. Ang sinaserve namin ay chicken wings. Ayun. So, yeah, isa yun sa source of income ko talaga yung Tiger Wings. Earlier kasi we have a talk about Tiger Wings. I asking you what I interviewed before this session. I told to Mr. Ramirez that I already tried the Tiger Wings kasi napakasarap talaga doon. Especially in the branch of Pinova, I enjoy a lot the foods there. So, can you share how does the business came to be? Well, nag-start yung Tiger Wings 2016. I think third year college ako nung sinimulan namin yun. So, ang story talaga niya is kami magbabarikada sa volleyball team. Tapos yung isa naming senior na isipan na magtayo ng negosyo since siya yung kaka-graduate na. Then ako noon, malapit kasi sa heart ko talaga yung pagluluto. And may ano din ako, nandun din ako sa line ng pagiging artist din. So, lahat nung kumbaga talents ko or passion ko, nabuhos ko talaga sa Tiger Wings. So, yeah, nung time na nag-decide kami na mag-put up ng business na gano'n, nung third year college ako. So, minaximize ko talaga yung time ko. So, every time na may break time ako, talagang doon agad ako dumidiretso. What year after in your college life you start for the thinking that I want to start this business? Well, kung pag-usapan yung thinking na gusto kong magnegosyo, ano pa, I think high school pa lang, nandun na sa utak ko na magtayo talaga ng negosyo kasi sa family namin, talagang business-minded sila. So, doon din ako natuto kung paano mag-negosyo sa maliit na bagay. So, for that question, I want to ask is, what's the role does the passion play in your journey when it comes to in your business journey? Well, yung passion, of course, yung sa pagluluto talaga. Kasi ever since nung bata ako, every time na yung mom ko nagluluto, ako talaga yung nasa tabi niya. May taga-tikim. So, sa akin, nagde-depende yung mama ko kung okay na ba yung lasa ng food na niluluto niya. So, yeah, doon din ako na-inspire na mag-put up ng business sa
sa Tiger Wings kasi nung bata pa lang ako, maaga mo na nakita kung paano yung timpla sa mga pagkain, kung paano mag-manage kumbaga ng pera. Okay po. So, since you start for your business, sometimes you have a hard time and sometimes up and sometimes down. Have you experienced that you have a struggle, your business have a struggle, how you were able to overcome it? Well, sa struggle, yes, nung una. Kasi nung unang tinayo namin yung Tiger Wings, para lang kami naglalaro eh. Kumbaga, siyempre estudyante pa lang kami noon. Honestly, yung mga customer namin, ang akala nila sa Tiger Wings, parang business experiment lang. Pero hindi nila alam. Talagang seryoso kami sa ginagawa namin. Siguro dahil mga estudyante pa kami that time. So, yeah, ayun. Mas, tawag dito, mas, kumbaga, natutukan namin kung paano yung i-handle yung mga customers complain, yung kung ano din yung market namin. So, yeah, throughout the years naman natututo naman kami. Okay po. So, dun sa business ninyo sa Tiger Wings, have you ever experienced that there's some customer that nagreklamo po ba? Yeah, especially sa nung una kasi, dahil nagsisimula pa nga lang kami, at doon pa rin yung adjustments. Like, kunyari sa chicken, may time na nakapag-serve kami ng hilaw. Yeah, totoo, may dugo. So, hindi naman maiiwasan yung una. So, siyempre, parang hindi ka naman matututo kung hindi ka magkakamali. Di ba? So, it's okay na makatanggap ng mga ganong fault kasi doon papasok yung adjustments namin. And doon din mag-improve yung business. So, that's, you're having a, like, for the feedback din na naman. Yeah. Okay. So, in the future po for yourself and for the Tiger Wings, what are you looking for the future of the Tiger Wings that you're selling? Future ng Tiger Wings? Well, syempre gusto namin, kasi yung Tiger Wings sa USC talaga yung unang branch talaga namin. In Pino ba, right? Dapitan. Then, nasundan na siya ng Pino ba, tapos ngayon meron na kami sa Espanya branch. So, gusto namin syempre makilala yung, kumbaga maging institution na yung Tiger Wings. Kumbaga, syempre sa mga nakakaalam, sa UST kasi, parang pag graduate ka, papasok ka sa art namin. So, kailangan, parang gusto namin na lahat ng students sa UST, parang hindi kakain sa Tiger Wings. Ganyan. So, yeah. Same sa mga, like, here in the UST, like Manila Cathedral, as a member of Manila Cathedral, so we go there to just to miss our stress and also hungry din. Yeah, kaya nga nakakatuwa din kasi ang kadalasan nakakalam sa Tiger Wings yung mga estudyante talaga. Kaya malaki yung influence mo sa food industry din. Okay. And also you're popular like this time. So, may I know, how did you bring your passion in cooking when it comes to, syempre pasok po kayo ng PBB, right? So how did you bring your passion in cooking for, like your business is food? How did you bring your passion inside PBB house? Oh, well, sa bahay, lang nagpakatotoo lang ako sa loob eh. Kumbaga, kung ano yung ginagawa ko outside, kung paano ako sa mga employees namin, paano rin ako sa mga customers, gano'n din ako sa loob ng bahay. So, yeah, sa loob ng bahay, ayun, pinakita ko, nagluluto din ako. Actually, pinatry ko sa kanila yung isa sa sasang Tiger Wings. Yes, like yeah, yung honey ginger. So, ginawa ko yun para matikman din ng ibang housemates. Yes. So, on that passion of cooking, have you ever tried to share to the housemate about the business of yours? Yeah, nakwento ko siya, pero hindi ko syempre pinakalanan kasi bawal. So, ayun, kwento ko lang sa kanila kung paano ko nag-start mag-negosyo din and kung paano ako talaga nabuhay ng Tiger Wings. Oh, wait. So far, how many branches that have Tiger Wings? Ngayon meron na kaming 6 branches ng Tiger Wings. Yeah. Pero karamihan talaga sa UST. So, meron kaming 3 sa UST, tapos isa sa Timog Panay, then 2 sa Quezon Province. Okay. So, on that 6 branches, do you have any plans to open another branch?
like go to North or go to Paranaque. Pero sana malapit lang sa Paranaque para makakaintindi yung ibang estudyante din po. At ko rin po naman ibang people around here in Paranaque. Well, looking forward naman talaga kami mag-open yearly ng Tiger Wings. Kung may makikita kami place dito sa Paranaque na bakante, why not, di ba? Basta malapit sa school para, di ba? Pwede po ba din? Maraming customer. Pwede po ba project to parang malapit lang din dito sa Apex Santa Rita so that can try the flavor of the chicken. Baka may masasuggest kang dito pwesto na mura-mura. Any students have an idea? Tulungan nila kami. so, so, in that case, it becomes about the passion of yours, the food. Do you have parang want to share the passion that you bring in your business to the students? Well, based sa experience ko, siguro ang may i-advise ko sa mga young students na gusto talagang magnegosyo, mag-start lang muna kayo sa maliit. Yan. And i-maximize nyo kung ano yung resources nyo. Kasi sa pagkakatanda ko nung high school ako, dati nagbebenta lang ako ng mga bracelet, gano'n. Tapos nagbebenta ako ng mga ulam-ulam sa school. Pero that time bawal kasi yun, so medyo masakay lang ako. Pero dahil doon, of course, natuto ako. Kaya naman, nagamit ko rin sa Tiger Wings. Okay. So, in this case, let's if you were given an opportunity to go back in time, do you ever do everything again? Will you change anything from what you did? Siguro wala. Kasi kung di din dahil sa mga na-experience ko before, kung di din ako nadaba before, hindi rin naman ako mapupunta sa kung anong meron ako ngayon. So, I think wala ako mapupunta. That's good. So, in your course is HRM, right? Yeah. So, I want to know how you can you give an inspiration for those students here right now that having a struggle when it comes about having a thinking sa course ng kukuha nila? Like not that much ba? Pero I wanted to inspire them. How we going to be passionate when it comes to choosing the right course? Well, siguro wag lang kayong ma-pressure sa kung ano yung sinasabi ng iba. And of course, syempre may kanya-kanya naman tayong passion eh. So, hanapin nyo na kung ano yung talagang gusto nyo. So, kung saan kayo mag-excel. Kasi mahirap kunin yung isang kursong hindi nyo naman talaga gusto. Di ba? Mas maganda yung gusto nyo talaga para hindi nyo mararamdaman yung pagod habang nag-aaral kayo. So, may kinikilig po kasi dito ngayon. So, alam ko, saan ako titingin. Kasi alam ko, well, yeah, I can accept that you're so handsome. Eh, mas ganda pa ng nanay ko kasi sasabihin ka na. So, that's all for the question. But I want to ask, curious lang ako, kasi di ba pasok ng TV ko? Curious kami yung mga tao dito ngayon. Nakikita niyo ba si Kuya? Actually, si Kuya parang ganito lang eh. Hindi namin makita, tapos process lang siya. So, doon po sa pag-experience niyo po sa PBB, can you share how did your passion on the PBB house? Ano niyo po nadala siya yung passion niyo? Well, sa PBB, kaya nga po nang sinabi ko kanina, kumbaga mas nakilala ko rin naman yung sarili ko eh. Kasi, siyempre, sa Tiger Wing, sa area, marami na kami hinahandle na staff ng mga tao, iba't ibang ugali. So, nadala ko yung ganong experience ko sa loob ng bahay. Kasi sa loob naman ng bahay, hindi naman talaga kami makakakilala. So, kumbaga, iba-iba din ang personalities, iba-iba din ang mga age. So, yeah, nagamit ko yung ganong experience ko para mas tumagal and mas maraming matutulad sa loob ng bahay. So, those are all the questions that I have. Now, I would like to turn the audience. Also, doon sa mga nanonood po sa live, you can ask the question to Patrick, to Mr. Patrick Ramirez. If you have any question for our speaker, this is now your chance to directly engage with him. So this floor is now open for some questions. Do you have any questions, students? So,
Open students, you can ask a question. Hello po. Hello. I'm a learning facilitator here in Apex Santa Rita. And they have questions. Nakinigilig kasi sila masyado, hindi sila nakapagsalita. Okay. First question po nila is, we have actually students here who is from the strand ABM, Accounting, Business, and Management. And they are still students who have hopes to build their own businesses at this age. So, what age did you start your business, and what would be the advice that you will give to them growing up and trying to start their businesses as well? Siguro nag-start akong mag-business. Pa-high school ako noon. Pero small business lang naman eh. Yun yung nakwento ko na nagbibenta lang ako ng bracelet, gumagawa ako. So, yeah. And ang ma-advise ko sa gusto mag-start ng business ay huwag kayong matakot mag-take ng risk. Kasi kung matatakot kayo sumugal, wala kayong matututunan. And of course, kailangan nyo maging adaptable. So, kung ano yung trend, i-try nyo lang. And kung ano siguro yung malapit sa heart nyo, i-go nyo. Kasi, di ba, paano maniniwala yung mga clients natin, yung mga customer natin kung tayo mismo hindi naniniwala sa kung yung binibenta natin. Okay, so always take risks. So susugan na po kami. Alright, ito lang po sila, follow-up question. Gusto niyo daw po ba ng kusino? Meron pa kayo dyan? Yung clients natin. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, we have a question here. So, from friend Artigani, RJ. So, meron po ba, or paano po ninyo hinahandle yung mga staff na pasaway? Lalo na yung puro absent at puro late, tapos natagas ang phone. Well, yung pagdating sa pag-handle ng staff, kadalasan ako muna yung kumakausap or yung iba kong business partners. Siyempre, kinakausap muna namin kung bakit sila late, bakit sila pasuway. Tapos hanggang sa papaulit-ulit, winu-warningan naman namin sila. And pag hindi talaga natuto, talagang may consequence talaga. So, do you have any questions pa? Good day po. hello. Wala kami mula natin. Directions po ba na dumating kayo sa ano na susuko na kayo, pero may binigay sikat na para kumakan po kayo ulit, makabago po. Parang nakaya mo yung tanong. Of course, especially nung pandemic. Kasi lahat naman nung pandemic talaga, apektado lahat ng negosyo. Even the school, di ba? Siyempre yung school talaga yung number one na ano namin eh. Kumbaga market namin sa Tiger Wing. So, yan ang time yung gusto kong sumubok kasi ilang years lang walang income. Kumbaga, ano lang, nababayaran lang yung mga bills namin. Pero siguro yung nagpa-ano sa akin, nagpa-inspire ulit sa akin para magbalik ulit sa track ko is yung pag-paint ko. Parang yun yung naging takbuhan ko. Yun din yung nakatulong sa akin ng pandemic. Pagtanggal stress, and at the same time, nagawa ko rin siyang negosyo, yung pag-paint. Extra income ko na. Thank you. Good morning po. Question po. Curiosity lang. May sa mga nalilito sa likod. What's your skincare po? Skincare? Wala akong skincare. Wala sa skincare.
sa skincare. Well, kung skincare ang pag-uusapan, si Ding Dong lang din yung nagturo sa akin kung paano mag-skincare. So, kung gusto niyo marami ng skincare namin, manood kayo ng live namin. Sa TikTok namin. So there's another question from Facebook, Sheena Ford. The question po na fail na po ba kayo sa business? Nag-fail na. Kung sa Tiger Wings, hindi ko masasabing nag-fail eh. Pero siguro sa ibang negosyo, yes. Well, hindi ko kung alam ng lahat or alam din ng mga nagsusupport sa amin. Nagtayo kasi ako kami ng negosyo. Yung bukod sa Tiger Wings, parang, Hungry Sausage, tsaka parang grill. Hindi rin siya naging successful. Kumbaga, nag-try kami mag-business na hindi naman chicken, pero hindi rin siya naging successful. Pero, of course, marami rin kami natutunan sa experience namin na yung failure niya. So, there's another question pa po from Chika. Nasabi mo ba na successful ka na sa businessman? If so, kailan mo masasabi successful na ang isang tao, especially sa business field? Parang medyo mahirap yun. Successful naman. I think successful na ako sa pagiging businessman. Kasi, gaya nga ng sinabi ko kanina, yung Tiger Wings kasi yung talagang bumuhay sa akin. Especially nung pandemic. And pagka-graduate ko. And siguro masasabi ko pag successful yung isang tao pagdating sa business field. Pag kontento na yung isang tao sa kung anong ginagawa. Siguro dun mo malalaman kung talaga successful siya. So, there's another question pa po from FB. So, from Jean. So, sa ngayon po na super busy niyo po sa another field niyo, what part of business management na po ang hinahandle niyo sa Tiger Wings? Well, as a popular naman po talaga kasi after PBB House, we have another so, well, obviously, dahil medyo maraming ganaps after ng PBB. So, ang naging role ko na sa Tiger Wings is yung ako na yung nagpa-market. So, mas pinopromote ko every time na may guestings, every time na may mag-meet ako, talagang dala-dala ko yung Tiger Wings sa journey ko after PBB. So, doon po sa mga part ng pagiging business, how did you handle yung time management? Well, hindi din madali talagang mag-time management. Pero dahil sa family ko sa Tiger Wings, hindi naman sila ganun kahigpit sa akin. And hindi nila ako ganun pinipressure kasi talagang pamilya na kami. And at the end of the day, alam naman nila na success ko. Success din ng Tiger Wings. So, kasi sobrang popular din ako, sumabay din ang Tiger Wings. So, sabi nga to, sana po, nalapit na talaga yung Tiger Wings sa Paranaque. Pero talagang may plan kami magtayo sa South. Talaga. Di lang namin alam kung saan exact. Kasi nga every time na magtatayo kami ng branch ng Tiger Wings, yung talagang nadadaanan lang namin. Tapos pag pinakita kami pwesto, kukunin namin ng biglaan. Wala talaga. Pero biglaan na ako. So, kaya kung karamihan ng biglaan, mas natutuloy pa sa isang biglaan nato. So, there's another question po for RJ Polen. So, paano niyo po nasurvive ang pandemic since maraming nag-close na business? Ano po strategy na ginawa ng company ninyo para move forward sa future? Nung pandemic, kasi walang face-to-face nun eh. Mas nag-focus kami sa online deliveries. And nung time na yun, mas winner out ko din yung social media ko para mas ma-promote yung Tiger Wings. Kasi syempre lahat ng tao that time nakatulog lang sa coach. Kagaya nung, di ba, ako personally hindi naman talaga ako nag-TikTok before, pero dahil ng pandemic, napasayo na rin talaga ako sa TikTok. Tapos naman na lang din pin-promote yung Tiger Wings. Malaking help siya kasi talagang marketing din siya eh. Kasi dati, ang marketing namin is word of mouth lang. Pero ngayon, talagang lumawak na. So for those naman po, so dun sa mga students na EPX students na they want to start, how will you encourage them to start the business as soon as possible? Siyempre po sa panahon ngayon na wala tayong, hindi na kailangan sa income ang
pumupog sa kailang ibang income pa. So paano niyo po can you give them this inspiration po? Siguro, isa sa mga advice ko din, bago kayo mag-start ng business, dapat willing kayo, kumbaga ipatalo yung ilalabas yung pera. Kumbaga dapat, may backup kayo. Kasi hindi natin alam kung talagang magsasucceed yung business na itatayo natin. So, kailangan may sapat kayong ipon, of course, para magsimula ng business. Okay po. So, there's another question po from Facebook po. So, how do you handle po if ever may customer na masungit at hindi makaya na agad or makausap ng stock? Well, pag gano'n ako talagang makausap. Honestly, ako talagang makausap. Lalo na nung before pandemic. Kasi siguro kadalasan may gano'n pagpapalapit na yung Pasko. Kasi syempre maraming orders, ang daming waiting time, gano'n. Pag gano'n ako na yung mismong kumakausap, nag-approach sa customer. And minsan pag talagang sobrang delay na nung food nila, binibigyan naman namin sila ng freebies. Of course, nag-apologize ka for it. Yes. Dapat kailangan talaga yung apology para mag-feel namin sa customer. So, there's another question from Facebook from Sane. So, what advice would you give to business owner who went bankrupt? Siguro mag-point kayo sumuko. I-try nyo i-regain ulit yung sarili nyo. So, pag naging okay na, mag-start ulit kayo sa maliliit na business. Huwag nyo masyadong i-pressure yung sarili nyo. Kasi, kilala nyo naman yung may-ari ng KFC, di ba? Diba yung may-ari nga ng KFC, late na siya, pero ngayon na siya naging successful. So, yeah. So, it's not too late. So, we have a question from the students. Hello, good morning. I have a family business and I'm sure there are also other students who are already starting their own. So I was curious if being an HRM helped you in any way to build your business up. And if so, would you recommend students who also want to start a business and take HRM? Yeah, ma-recommend ko ang HRM kasi sa HRM, hindi lang naman siya nag-focus sa, kumbaga, pagmamanage nandun din yung pagluluto and of course yung service. Kumbaga maraming sa HRM nandun din yung tourism, kung paano ka makipag halubilo sa tao. So I would recommend talaga HRM. My mom actually also took HRM and she started a business just came out around 11. So I helped her out. Wow, tingnan mo, HRM, same kami ng mom ko. Morning po. First question. What was the first question that came into your mind when you were building your business? Siguro tatagal ba ako dito? Yun. Kasi nung time na nag-start kami mag-negosyo, estudyante pa ako I mean, wala akong enough na income para mag-invest. Actually, ang pinost ko lang sa Tiger Wings is pure talent ko lang and yung passion ko sa pagluluto. So, doon ako nag-start, kaya ako nakabili ng maraming savings. Thank you. I'm actually a gym student struggling with the situation, right? Thank you. Good morning po. Good morning. If you were to choose between business industry and entertainment industry, what would you choose po? Grabe naman yung tanong. Pwede ba sabay? If ever lang po na pagpapapiliin ka po, ano po yung mas matibang sa inyo? Ano ba? Siguro for now, siguro entertainment. Kasi trip ko talaga siya ever since And yung negosyo naman nandyan lang. I mean, kaya pa naman balikan ulit yun. So yung entertainment kasi, kumbaga once in a lifetime experience lang siya. So once na mabigyan ng opportunity, i-grab ko lang. Thank you. Hi, good morning. Hello, good morning. Binigay ka kasi ako. Hindi naman nakata. I have two questions for you.
What are the key challenges when facing of the Tiger Wings in Philippines? And bakit yung Tiger Wings ay nagkaiba sa ibang fast food chain po? Siguro, ano ito ba? What are the key challenges po when it comes facing with the Tiger Wings po? Siguro yung every time na mag-branch out kami ng Tiger Wings, yun yung isa sa mga talagang nasa-challenge kami. And of course, yung pandemic din, kasi syempre, kumbaga yung yung environment, kumbaga pag nagtayo kami sa malayo sa school, bagong adjustments na naman. And sa second question naman, siguro yung kakaiba sa Tiger Wings, personally, kami kasi yung talagang nagluluto ng sauce. So kami nung kasama namin, until now, kami talaga yung gumagawa ng sauce. And talagang make sure namin na yung sauce namin is quality talaga and babalik namin. Thank you. Next na namin question. Hi, Kuya Pogi. Hello. What are your inspiration and motivation in your life? My family talaga. Aww. My family, pero syempre dahil family and Thank you po. thank you. Good morning po. Good morning. Tatanong ko lang po, nung nasa TVB po kayo, paano nyo na-handle yung anim yung business? Paano nasa loob? Well, dahil partnership kami, kumbaga may katuwang ako sa pag-handle ng negosyo. So, bago naman ako mag-PBB, talagang minake sure ko na makapagpaalam sa kanila and kumbaga kung ano yung pwede kong maitulong kahit na nasa loob ako ng bahay. So, yeah, proper communication. Thank you. Thank you. So there's another question. So there's another question from Anthony from Jim. So do you have plan to do business with your other half? Other than this? Yes, of course. Actually, nasagot namin siya sa isang interview namin. Plan talaga namin magtayo ng business na coffee shop. Tapos ang ang setup niya, may mga paintings ko. Kumbaga exhibits na yun. Ganun. Sana matuloy in the future. There's another question pa from Ashley. So how did you promote your business noong kakasimula niya pala? Sino po yung sumusuporta? Nagsisimula pa na. Yung marketing kasi namin noon, more on word of mouth lang talaga. So, kaya naman nakilala talaga yung Tiger Wings kasi ang naging strategy namin noon is dahil volleyball team kami, lahat kaming mga players, kami mismo yung nagsaserve sa mga students. So, every time na may game kami, kahit na naka-uniform pa kami, naka-jersey, kami talaga yung nag-serve. So, simula noon, naging interesado na yung mga tao. So marami ang sila follow po na ano ba pumunta dito meron pa kayo? Marami na curious. Saka syempre Tiger kasi, di ba mga Tomasyan kilala sa Tiger. So kumbaga na-connect namin. So akala din nila parang related talaga sa USC yung Tiger. So Hello po. Hello. Why is it important to start business at young age? Importante magsimula ka at a young age kasi para maaga ka mamulat sa sa struggle sa pwede mong pagdaanan. Kasi pag bata ka, mas mas open tayo for improvement. Unlike pag yung age na medyo late na, mas less yung pagtanggap sa
alam mo na, yung mga criticism, gano'n. Pero pag bata ka, kumbaga mas teachable. Hello. Good morning po. I have a question also. In terms of being in a committed relationship, how do you think, what are the ways you show your support to one another, and how do you think it is important to show support with your interests and endeavors in terms of having a strong relationship? Well, pagdating sa pagsuporta, hinahayaan lang namin mag-grow kami individually. And of course, kahit na nasa relationship kami, parang hinahayaan namin sarili na mag-grow outside the relationship. Kumbaga, hindi kami mahigpit sa isa't isa. So kung anong gusto niya, talagang full support na. Kumbaga, cheerleader sa isa't isa. Thank you. Good morning. I just have a question. How did you feel and how did you handle managing a business while at the same time being a student athlete? What are your tips to better manage the stress while handling these tasks? Siguro for me, mas easiest way para mas madali mong i-manage yung time mo. Habang, kunyari, may ibang organs na sinasalihan, like volleyball. Siguro yun nga, hanapin mo kung ano yung passion mo para madali lang sa'yo, para hindi mo nararamdaman yung pagod. And yeah, kasi pag, di ba po, close to your heart, hindi naman siya, hindi ka masyado mahihirapan. Thank you. Hello po. Hello. Ano po? So, speaking of Tiger Wings po, may free taste po. Wala na sa ba? Ano kayo kanina? Free taste? Kanina kasi nagtanong si sir kung may free taste. So sabi ko, close pa. Pero may kako-open na. Siguro naglilinis pa sila ngayon. Thank you. Good morning po. What are your personal tips for those who want to start a business with limited funds or no funds at all? Siguro yun nga po, I think mag-start ka lang sa small business. Like, kung kaya mong, alam mo yun, mag-resell, yeah, pwede yun. Mas okay yung mag-resell ka muna para pag nakaipon ka na, pwede ka na mag-change ng product kung ano yung bibenta. Hello. May tanong lang po ako about sa entrance exam ng USC. Paano ko nakapasa? Honestly, hindi ko na alam paano ko nakapasa. Na-mention niyo po kanina na gusto niyo po magtayo ng coffee shop. Ano po nangyari sa Tiger Cafe? Oh. Yung Tiger Cafe, it's a different naman siya. Kasi more on barikada kasi yung sa Tiger Cafe. Yung sa coffee shop naman ang gusto ko syempre with my partner naman. And gusto ko mas labas yung full potential ko sa itatayo namin business. Good morning po. Good morning. In terms of business, can you give us tips on how to improve our business communication skills? Pagdating sa business communication skills, ay ma-advise ko, kung may free time kayo or kung may anak kayo mga seminars, try to attend the seminars para mas marami kayong mapulot na aral. And of course, makipaghalubilo din kayo sa mga taong nagnenegosyo. Kung mga proper connection din. Thank you po. Thank you. Good morning po, sir. I just want to ask is, what is one of the biggest setback or failure that you had that taught you a very valuable lesson po? Ang kami sinirquest. Siguro yung nung time na nagtayo kami ng ibang negosyo, yun yung Hungry Sausage. Kasi hindi siya nag-work parang
I think hindi siya umabot ng isang taon. So syempre hindi din madali yung ma-experience yung failure pagdating sa negosyo kasi marami kang invest dyan. Hindi lang syempre yung money mo, yung time, yung effort, yung passion mo. So tinigil ko lang siya as motivation na mas galingan pa next time, mas kumbaga mas improve pa yung sarili ko, mas talinuhan pa kung ano talagang business yung mag-work for us. Thank you. Morning. Good morning. So, being a self-made, successful individual, how did you overcome the initial fear and the doubts in starting your business, Tiger? Well, ako kasi yung tipong tao na mahilig talaga mag-risk. So, kumbaga sa akin, hindi ko masabing hindi ako nahirapan, pero sobrang nahirapan. Kasi, madiskarte kasi ako eh. Kumbaga, feeling ko kahit iwanan mo lang ako sa saan kaya ko makasurvive. So, yeah. Nilabas ko lang lahat ng talents and skills ko. Thank you. From Facebook po, kayo naman to. So, how did you overcome the competition in a crowded market? Especially, it's you, Beth, dami kainan dyan. So, how did you overcome it? Well, for us naman yung mga competition naman sa talaga kung yung sa place mo, for me, it's healthy competition naman. Kasi mas okay nga yung marami kang kalaban eh, kasi mas pinupuntahan siya ng tao. Kasi unlike sa magtatayo ka ng isang business na wala masyadong kainan, kumbaga wala silang ibang choices. Di ba? Kasi mag-asawa ang isang tao pag talagang yun na yung kinakain. So, mas okay sa amin na marami kaming competitors. Mas paano mo sir? Mas okay na. Yeah, mas okay po. So, nasa natin po. For Jane question po from FB, how much po kaya nila na capital to start a food business? Depende kasi kung anong business yung itatayo mo eh. Kasi di ba, kung sa food business naman, meron yung mga carts lang, meron yung talagang mag-renta ka. Pero kung sa carts, siguro mga 500,000. Mga ganun. Kung sa mga carts lang, or less than. Pero kung may place ka, siyempre magbabayad ka pa ng rent. So, kailangan mong maglabas siguro at least ang rent. There's another question from Bob. So, how can businesses continuously meet evolving customer expectations to foster long-term loyalty in a competitive market? Siguro dapat pagkatayo ka ng business or yearly, dapat mag-a-adapt ka kung ano yung, of course, yung threat. Kasi pag yung negosyo mo is stagnant lang, I mean, hindi siya babalik-balikan ng tao. Kung dapat laging may other flavors or dapat laging may bago sa kung ano yung business. So, this is a question from the students. I have a question about when it comes to marketing, what was your strategy when it comes to Tiger? Sa marketing, before, nung nagsisimula kami mismo yung talagang nag-serve sa mga students. So, para mas kita na mga customer namin na talagang dedicated kami sa kung ano ginagawa namin. And ngayon naman, yung marketing namin more on promotion sa social media. Ako mismo yung nagpo-promote sa social media accounts. Thank you. Hello. Hello, sir. Hello po. Ano po yung motivation niyo yung mag-start po kayo ng business? Motivation ko? Of course, may family kasi talagang gusto mong makabili kami ng sarili namin bahay. Kaya talagang mas pinursiki kong mag-start ng business at galingan para, of course, matupad ko yung dream ko for Sige. Thank you po. Thank you. Morning po, what is your favorite dish to make po? Dish? Dish? Well, honestly, kung
bukod sa Tiger Wings, shrimp talaga. Mahilig kasi ako sa seafood, so mahilig ako gumawa ng Cajun shrimp. Thank you. Morning po. Morning. I have a question po. What are some common business mistakes to avoid? Ang hirap ng tanong. Siguro siguro, kailangan pag siguro pagdating sa pag-handle ng mga staff, kailangan pag kukuha ka ng mga staff, kailangan siyempre alam nila kung ano yung kung papasukan nila kasi mag-hire ka ba ng hindi ba alam sa food or ano. So, yeah, I think Hi po, ako na naman. What's your motto in life po? motto, failure is the key to success. Good morning, Bob. My question is, how do you avoid taking criticisms of your work personally, both for Tiger Wings but also in the entertainment industry? Yan kasi personal eh. So, ako hindi ko tinitake yung mga criticism sa akin and sa business ko kung alam ko naman hindi totoo. So, kumbaga bet ba kung ano yung sabihin ng ibang tao. Pero kung alam ko naman na totoo yung sinasabi na, talagang tinitake ko siya as, room for improvement. So there's another question from FB. So 10 years from now, how do you see yourself as an entrepreneur? 10 years from now, siguro yung Tiger Wings, kilala na siya sa buong Pilipinas. I hope. Meron another restaurant besides. Yeah. So, then the last question. Do you have any questions pa po? Sino mo gusto niyo po tingnan mga trabaho? Trabaho? Si Joshua Garcia. Tapos Thank you. So, on this part po, what can else are your plans expected for both of you for Dog Patrol? Well, Starfish. Sa mga ka-starfish, yes. Siyempre, expect, hindi mo kayo mag-expect. Of course, may mga nakalatag naman na plan sa amin, pero siyempre, for now, hindi pa siya pwedeng sabihin. Pero kung gusto nyo, of course, maging updated sa mga namin, sa mga guestings namin, i-follow niyo po kami sa social media accounts po namin. At The Patrick Ramirez. Kay dito naman at dito pa. So both TikTok, FB, Instagram, IG, same. So for this part of close of the to summarize the key things away that I learned in this part. So you're going to have to take a risk in business. You should know your passion, follow your heart for your next about your dream business. And of course, ko lang, patience. Kailangan nyo talaga ng mahabang patience pag gatayo ka ng business. Kasi kung malit lang yung pasensya nyo, baka hindi kayo tumagal. Yeah. So, kailangan mahabang pasensya talaga. That's the number one key to success.
And also, your motto is now, Failure is the key to success. Yes. So for the toast of our talk about pursuing a passion and business, the story of Tiger Wings. Thank you so much, Mr. Patrick. So for sharing your knowledge and your experience with us. I have learned a lot. Most of the students learn a lot with you. So on behalf of Apex School Santa Rita, we would like to share this certificate with you. So let this be the certificate citation. This certificate of recognition is proudly presented to Patrick Ramirez for imparting his valuable insight, knowledge, and inspiration as a resource speaker. On the session titled Pursuing a Passion in Business, the Story of Tiger Wings. During the Student Learning Passion Opportunities Development Session, Season 4 of Apex School Santa Rita, presented this 18th of November 2024 at Apex School Paranaque City, Metro Manila, sent by Mr. John Topares de la Cruz, our academic coordinator, Mr. Cyril Balatero, our operations coordinator, and especially, and last one, is Mr. John Calzon Quinto, our new school principal. Okay, so once again, thank you very much, Mr. Patrick, for joining us for morning. And thank you for sharing your story for Tiger Wings. And if our listeners are interested in Tiger Wings, can you share another how they would have to reach you? Ayan, of course, iniimbitahan ko po kayo na magpunta at kumain sa Tiger Wings. Ayan, meron po kaming branches sa UST, sa Timog Panay, and sa Quezon Province po. Open kami daily, simula 10 a.m. hanggang 3 a.m. Thank you so much. Nag-accept din po kami ng deliveries. Okay. Thank you. So thank you so much also our dear students, our dear listeners in our Facebook page. So this is our end of our learning part session this morning. Once again, I am Sir D, and let's all strive to be better each day. Thank you very much.